day, ma'am. Okay, Thank good you day. for joining us today. To start, can you introduce yourself and share a little bit about your background? Okay. A blessed day to everyone. My name is Miss Loriente Brioso, married at nagtuturo sa Divine Word College of Benguet. I'm teaching Filipino Values and Araling Panlipunan, Junior and Senior High School. Yun lang. Thank you, ma'am. To start po, ito po yung pinakaunang question namin, ma'am. In your observation, how has the way Filipinos speak changed due to foreign cultural influence? For me as a teacher, modern global influences recently, globalization and the internet have introduced for the new word like yung mga slang na salita na expression nila na hashtag, tawag dito, selfie, mga ganon. Lalo na sa ating mga kabataan, sa ating mga kabataan, mas namumutawi yung mga ganong salita, yung mga slang. Yan lang. Next question, ma'am. What can you say about the use of borrowed words from other languages in Filipinos' daily communication? In Filipino kasi, karamihan sa mga salita natin ay hiram, native language, lalo na sa Greek and Latin. Based on my teaching experience, lalo na sa Filipino, ay marami tayong mga hiram na salita. Yun lang. Next, ma'am, Mas kilala nating language diverse, language diverse linguistic landscape. Thank you, ma'am. Next one is, are there any Filipino traditions that have changed or disappeared due to foreign cultural influences? Can you share some examples po? Many traditional Filipino is yung halimbawa na lang gaya ngayon yung modernization and globalization, kasama doon yung mga salita na siesta na mas kilala natin na dito sa lugar natin na agpalpakapay. Yung pagkatapos mo kumain is magpahinga, sa ibang lugar kasi ang tawag doon ay siesta or nap time, afternoon nap, sa amin na sa Manila. But here is iba kasi. So parang mas nakasanayang gamitin, lalo na dito sa rural, ang salitang tawag dito, agpalpakapay. So yun. Tapos sumunod, yung tradition naman is yung fiesta, gaya kanina ng pag-attend ko ng parade. So kita ko na dito sa lugar natin sa Abra, mas na ano pa rin, mas isa sa buhay, isasagawa pa rin yung mga traditional. Yun. Thank you, ma'am. In your opinion, ma'am, how has modernization and foreign influence affected Filipinos' appreciation of their costumes and traditions? The key to preserving Filipino culture seems to be finding a balance. Kailangan kasi maging balanse siya. Kumbaga, habang, kasi sabi nga ngayon noon pa lang, kung pagpasok ng 2000, ng 20, ng K-12 program, is dumating na yung time na nabago na rin pati ang educational system. So, tinatawag natin 21st century. So, doon pa lang, parang hindi natin na-preserve, pero may mga ibang lugar na na-preserve pa yung mga Filipino traditions and cultures. So, like for example, sa Upland, may mga traditions pa rin na hindi nila binabago, but the way dito sa atin sa mga malapit sa sentro o ano nung bayan, bihira na lang yung nagsasagawa ng mga ganun. More, parang sumusunod na rin sila sa modern gawa ng social media influence na rin. Thank you, ma'am. So, ayun, ma'am, tapos na tayo sa mga tradition. Now is about sa mga food naman, ma'am. So, what are your thoughts on how Filipinos' taste in food has changed? Do they still prefer traditional Filipino dishes? For me, Filipino food has evolved significantly. Lahat naman ng pagkain nababago, depende sa ating panlasa. Gaya ko, lumaki sa Manila. So parang pag lumipat ako dito, nung lumipat ako dito, naninibago ako sa mga ibang pagkain na may mga tinatawag palang exotic food, lalo na pag tag-ulan, yung mga, ano yun, abab lang ganon. So, nag-e-evolve o naiiba, depende sa paniniwala, sa culture ng isang lugar.
Yun lang. How has the rise of fast food chains and international cuisines affected the eating habits of Filipinos? Siguro ano na rin, through culinary trends, kasi tayong mga kabataan is kung ano yung mga nakikita nating trending, gaya ng mga sangyup, gusto natin na ikakalat din dito sa lugar natin. Kahit na sabing probinsya, gusto natin makakita tayo ng ganong place. So, ang ginagawa ng mga ibang tao is nagpapatayo rin sila ng ganong establishment para masundan din yung ganong kultura ng ibang lugar. Like, for example, yung sa Korean, yung sangyup, ganon. O kaya, mga hot pots, ganon, ganon. Thank you, ma'am. So, next is about clothing, ma'am. Okay. This is the question. In your perspective, how has the fashion style of Filipinos evolved over time? For me is cultural diversity. Dito ko nakita yon na parang kahit na sabihin mong nandito ka sa probinsya ng Abra, namumutawi pa din yung pagsusuot ng abel ba yun? Yung tawag sa Yes. yung parang ano yun? Hinabi, ma'am. Hinabi na tela. Sa Manila kasi, ang fashion kasi doon is more on casual lang. Like for example, simple dress or t-shirt, ganon. Unlike dito na nakikita ko may iba't ibang design pala ng mga abel na pwede siyang gawing dress, pwede siyang gawing, ang iniisip ko kasi doon is parang igorot style lang na typical. Ngayon hindi. So, masasabi ko siyang cultural diversity, yung clothing pagdating sa ganong sitwasyon. Thank you, ma'am. Do you think global fashion trends have influenced Filipinos' perception of what is beautiful or acceptable in clothing? Yes, kasi nag-iiba-iba tayo ng mga gusto na suotin, depende sa panahon. Or minsan naman, kapag may nakikita tayong uso, yun yung ginagaya natin. Kahit na sabihin natin na meron tayong tinatawag na cultural diversity, kung ang sinusundan natin ay yung sa social media, mas tinatangkilik natin yon. Or minsan naman, kung saan tayo komportable. Maari din naman na, halimbawa, yung dito sa lugar natin, yung telang abel is ma-form siya as casual at casual dress or attire. Sa iba kasi kapag nagsusuot ka ng mga abel, ginagamit lang siya occasionally or pag may event kapag yung mga Filipiniana. Yun kasi typical na nakikita ko sa Manila. Unlike dito na, ay, pwede pala siyang gawing dress. Yun. So, Thank doon you so lang ako much, natutuwa. Namumutawi yung dito, kultura sa lugar natin. Thank you so much, ma'am. Next is, what changes have you observed in Filipinos' preferences for music, movies, and other forms of entertainment? Siguro, for me as a teacher is global trends na rin siya ng social media, like K-pop, Hollywood films, tapos, ano pa ba? Yung Bini ba yun? Hindi ko alam kung saan lugar yun. So, yun yung mga nagiging, natin ngayon, yung mga pinagigisnan natin. Kung ano yung nakikita natin sa social media, ginagaya ng mga kabataan, which is yung mga kabataan kapag nakita sila ng magulang nila, pinapakita din nila para siguro makasunod din yung kanilang mga magulang. But depende sa paniniwala pa din. Or beliefs. Thank you, ma'am. In your opinion, how do social media and streaming platforms contribute to the spread of foreign culture among Filipinos? Cultural norms, lifestyle, and tawag dito, social media influence. Yun. Yun lang. Thank you so much, ma'am. Now, let's move on to about social behavior. Okay. How would you describe the changes in how Filipinos interact with each other due to foreign cultural influence? Ayan, maraming-marami. Gaya nga na sinabi ko, moderno na at walang ibang sa atin kundi ang social media. Noon kasi, ang communication natin is also pa yung tuwing hapon lumalabas para makapag-usap. Ngayon, hindi na eh. Chat-chat na lang or using
Minsan nga, tinatamad ka pa mag-type eh. So, ang ginagawa mo na lang, emojis o GIF, mga ganon na tumitrending sa social media, instead na itatype mo yung buong word. Yun. Yun yung napapansin ko through communicating and social behavior. Thank you, ma'am. Have you noticed any changes in how Filipinos value family and community as a result of exposure to other cultures? Yes, by rise personal independence, like yung tawag dito, family dynamics, yung pag-delay ng marriage, gawa ng cohabitation before marriage or yung may mga iba pinipili na lang na wag mo na magpakasal gawa nga ng yung sa sitwasyon ng buhay nila. And then yung isa pa is yung social media role in family and community. Kumbaga, instead na makihalubilo sa pamilya, mas pinipili nilang maghanap ng makakasalamuha through social media. Yun. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your sharing your insights. Before we end, ma'am, do you think foreign cultural influence is more beneficial or harmful to Filipino culture? Like what I said is we need to balance kasi meron siyang positive, meron ding negative effects. Sa nakikita ko kasi ngayon, lalo na sa atin, parang mas namumutawi na yung yung digital kaysa yung tawag dito yung personal mong makakausap yung isang tao, gaya na rin yung interview yung about communication. Instead na salita or itatype, using emojis na lang. So, hindi nga na ipapahiwatig yung totoong sasabihin niya. At doon din nagkakaroon ng misunderstanding minsan. Thank you again, ma'am. That's a great point, ma'am. Thank you for sharing again your insights. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you and God bless. Thank you, ma'am.